Gandang hapon mga ka-printing. Minsan nagtitingin-tingin ako sa Facebook, no? Yung mga bagong sumasalag sa printing. Nakikita ko na ang mga pinaproblema nila, minsan ultimo mag-ID, hindi marunong, pero gusto nilang pumasok sa printing. So, sa akin, nakikita ko parang number one yan. Kung bago tayo sa printing, lalo't wala tayong ganong kapital, ang ID dapat una nating mga pinag-aaralan. Kasi yan yung mga unang bumubuhay sa ating mga small printing business, no? Lalo na. So, magkano kapag gusto mong pumasok sa ID printing? Alam nyo ba na sa halagang 7,000 nyo, pwede na kayo mag-ID printing. Pasimula. So, kung magkano yun, ang talakayin natin. Okay, sabi ko 7,000 lang, pwede ka na mag-ID printing. Bakit ko nasabing 7,000 lang? Sa halagang 7,000, makakabili ka na po ng mga printer na L120. At sa panahon ngayon, hindi rin naman ako maniniwala kung sasabihin mong wala kang cellphone. Tama po, narinig nyo, cellphone. O kaya naman, kung meron kang lumang digital camera, pwede na rin po yun. Pero nung nakaraan, nagpunta ako sa may Intramuros, meron diyang shop, hindi ko na babanggitin ko anong shop yun. May nakita ko doon at sa labas lang actually ng ganyan tindahan, nag-ID sila, para computer shop siya nag-ID sila, ang gamit lang po nila cellphone lang. Bakit po? Ang cellphone po naman ngayon, napakalilinaw na. Pero siyempre, usual, hindi masyadong professional kung tingnan. Pero kung nagsisimula ka at gusto mong subukan pa lang yung magpasok sa printing business, lalo na kung gusto mo lang subukan sa mga kapitbahay mo, wala kang kapital, sa halagang 7,000 pwede na. Bakit po? Yung L120 na mga printer, continuous ink system na rin po siya, naghahalaga lang po yan ng mga 5,500. Worse na pag inabot ka ng 6,000. 6,000 na sabihin na natin. So kung may cellphone ka, malinaw na po yan. Ngayon, ang technique lang, pinturahan mo ng puti yung area mo, sa maliwanag na portion ka lang mag-picture. Yun doon sa may Intramuros, nakita ko, actually sa labas siya ng bahay nag-picture. Pero kung hindi nga lang professional tingnan, no? Pero siya kasi malapit sa school, mga bata ang target niya siguro, okay na. At naging effective naman kasi nakikita ko marami nagpapa-ID sa kanya. So, 5 nga or 6,000. Tapos yung photo paper po, naghahalaga lang po yan ng mga 120 hanggang 150. So, makakapag-stack ka na ng mga ilang pirasong photo paper. Tapos ngayon, makakapag-ID ka. Kasi yung L120 po, pwede na po siya sa quality ng picture. At napakaganda na po ng quality niya. Ngayon, ang kailangan mo na lang matutunang mag-ID. Matutunan ano po ba yung pinakamagandang gamitin sa pag-ID? Sa ngayon po, ang gamit ko pa rin naman Photoshop at napaka-effective pa rin naman ang Photoshop. So, baka ikatwira mo naman, hindi ka naman marunong mag-Photoshop o hindi ka naman marunong mag-ID. Kaya tama-tama, panoorin mo to. Tuturo ko sa iyo kung paano mag-basic ID. Okay, so turuan kita mag-ID. So, kung panoorin mo to hanggang dulo para at least, at ang ituturo ko lang po, yung pinaka-basic na ginagawa ko sa pag-ID. Yung mga shortcut na rin. Ngayon, kung ikaw ay sanay na rin naman, pwede mo nang hindi panoorin to. Pero sa mga bago, nire-recommend ako na panoorin nyo to at check na may mapupulot po kayo dito. So, kung ang kinakailangan nyo, number one, is yung Photoshop. Yung Photoshop po, mag-ano po kayo nitong Photoshop, no? Sa akin, ang ginagamit ko hanggang sa ngayon po, CS3 pa rin. Bakit? Napakagaan po. Siguro, no, wala naman sa inyong walang may computer. Usually naman, pagka naman pang, papasok ko sa ganito, kaya talaga computer. Yung mga lumang computer po, ako nga, nakaraan, meron pa ako sa isang shop po, meron pa akong computer doon na ginagamit na halagang 3,000 lang galing Lazada. Okay. Okay, so, turuan kita mag-edit ng picture. Mag-ID tayo. So, nag-save na rin ako ng picture ko na pwede natin pag-practicean sa desktop. Find desktop.
Okay, so ito. Open natin sa Photoshop. Or drag lang natin sa Photoshop. Okay. So, ayan, no? Nasa Photoshop na siya. Okay, ang gagawin natin, ika-crop natin. Yung unang-unang gagawin lang natin, crop. Ito. Dito sa left side, sa left side, no? Ayan, no? Meron tayo dyan yung crop tool or press nyo yung C, C lang. Yan, C. Tapos gawin natin, ito sa ibabaw, meron yung width, meron ding height. Gawin yung 2x2. 2, tapos yung height niya is 2 rin. Resolution is 300. Then, crop natin. Then, press enter. Dahil na-crop na natin siya, etong sa right corner naman, dito, bandang ilalim, makikita nyo naka-highlight yung background. Naka-blue siya. Tapos may padlock sa gilid. So, tanggalin nyo, double click, by using double click. Yan, lalabas yan para i-okay nyo lang, mawawala yung padlock. So, magagalaw nyo na po siya. Press nyo, diinan nyo yung Alt, tapos press E, then press S. Para sa stroke. Ang purpose po nito, para sa akin, is para lang magkaroon ng lining, para pag nagka-cut po kayo, madali po siya. Para hindi ka maliligaw sa pagka-cutting. Okay, then press OK. Tapos, dahil meron na siya, pwede nyo nang gawin, ano po yung sukat ng papel na gagamitin nyo. Kung A4 po ang ginagamit nyo, pwede nyo gawin na ito, sa image, tapos canvas size, gawin nyo ng 8, yung width. Kasi ang A4 po is 8.25, kung di ako nagkakamali, gano'n eh. So, gawin natin 8, tapos yung ilalim naman niya is gawin natin 4. Then, press OK. Para lumiit, kasi papansin nyo, hindi nyo makita yung ibang portion, press Control, then yung minus sign. Yan, pampalit dyan. Tapos, etong nasa may PS, sa ibabaw po nung crop tool, yun, meron yung move tool, or press Victory. Click natin yan, yung move tool, then dadrag natin siya, yung picture. So, nasa dulo-dulo na siya, tapos press Alt, diinan nyo lang po yung Alt, click nyo yung image mismo, then hilahin nyo, yan po, dalawa na po yung image nyo. Then press Control, tapos press E, nagsama po yung layer. Kung papansinin nyo po yung layer, ito dito kayo gumagawa, ay naka-layer, yung asul. Naging magkasama uli siya. Tapos para ma-duplicate uli natin siya, press Alt, then drag uli natin, 4 na siya. Pag nilagay natin doon sa kabilang portion, pansinin niyo po yung layer naging doble. Tapos 4 na yung picture. Para isa lang yung atake natin, press Ctrl E para magsama. Yung Ctrl E, katumbas po yan ng merge down. Okay, so yan na, isa na lang ulit. Then press Alt, then drag down, 8 na po siya. Sa amin dito, ang gamit namin, 4 na 2x2, may kasama ng 8 1x1. 75 ang presyo namin ng ganyan. So, drag natin, Control T. Para naman maging 1x1 tong 4 na 2x2 sa ilalim, press natin Control. Tapos T. Nagkaroon po siya ng selection. Ayan o, pansinin nyo, nagkaroon po ng mga box-box. I-drag nyo lang po papunta sa gitna. Magiging alien siya yan, naging pipi. Itawan nyo, pero huwag nyo i-enter. Punta po kayo sa pinaka-upper portion. Yung mababasa nyo yung file, edit, image, layer, select, file, ayan. Tapos yung sa under ng view at saka ng window, sa ilalim niya, meron pong parang chain, aspect ratio, maintain aspect ratio. Pag kinlik nyo po siya, ibabalik niya po sa tamang pagkakakudrado. Then, press enter. Saka nyo na pwede nyo na i-drag pataas. Okay, so yan, meron ka ng 4 na 1x1. Then, para mag-duplicate, para maging 8, press Alt, then, hila. Meron ka ng ID. Tapos, pwede ka na mag-print. Control P, para sa printing. Pwede mo na i-select kung ano yung printer na gamit mo. Para huwag masayang yung papel. Tanggalin nyo yung center. I-zero nyo yung ibabaw, then print. Select nyo yung klase ng papel kung matte ang gamit nyo. Tapos, ilagay nyo na sa pinakamataas sa setting na pwede para maganda-maganda yung picture nyo. And then, press OK, then press print. Ganun lang po. Makakapag-ID ka na. Then,
practice lang po ng paulit-ulit. Okay, so isa pa, bilisan lang natin para ano. Ulitin natin ha, back to zero natin. Simulan natin sa wala pang ano. Hanap tayo picture, eto. Open natin sa Photoshop, okay, drag lang natin. Drag lang natin. Then, ayan ha. Crop natin ng 2x2. Kaso mukhang-mukha pala to. Maganda yung iba, wag to. Hanap tayo ng ibang picture. Ito na lang, magtiyaga kayo sa pagmumukha ko. Okay, ayan. Crop, then 2x, yung width 2 rin ang height, resolution 300, then crop. Lagay nyo sa gitna. Then enter. Tanggalin yung lock by double click. Okay. Tapos Alt, ES, stroke yan. Then press OK. Then punta sa image, canvas size, gawing 8. Tapos 4. Then okay. Tapos ayan na. Drag natin. Ito, itong move tool. Lalagyan natin sa dulo. Para ma-duplicate, press Alt. Tapos, para magsama silang dalawa, Control E. Then, drag. Apat na po siya, no? Ayan. Control E para merge down ulit. Then, press Alt para mag-duplicate. Ayan. Then, press Control. Then, T. Drag natin po sa gitna. Sa ilalim, tingnan nyo, sa ilalim po ng view at saka ng Windows, meron pong kadena na itsura, maintain aspect ratio. Pag kilig nyo po yan, magbabalance siya, then press Enter. Lagay dun sa gilid, then press Alt. Dinan nyo lang Alt, then drag. Yan. Tapos, print na po. Yan. Then, tanggalin yung center, lagay sa ibabaw, press 0. Ayan, then print. Select na po nyo kung ano po yung papel na gagamitin nyo. Tapos, sa highest po na pinaka pwede nyo gamitin. So, yun lang po. Sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo po, palike na lang. Tapos, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na para at least lagi ka nakapalo sa mga susunod pa natin. Hanggang ganun lang po. Salamat po.